Kung maalala nga natin sa mga nagdaang episode, nagpakita na nga ang grupo ni Beyond Netero matapos nga ang laban ni Jing at ni Don Prix, at hindi nga ito maganda para kila Jing. Sinasabi ko na nga bang may nakapasok pa bukod sa inyo at masama pa ang kanilang balak. Sa una pa lang, talagang masama na ang kanilang balak, kaya naman nagmadali agad kami na pumunta dito. Makita nga natin dito si Gon, nagalit nga ito dahil sa pagkabigla ng pagdating ng grupo nila Beyond Netero. Dahil sa alam nga ni Gon na hindi maganda ang gagawin ito. Anong binabalak mo? Bakit ka nandito? At bakit kasama mo ang grupong yan, Kuya Illumi? Ganyan ka na ba bumati ngayon sa kuya mo, Hakil? At ano naman kung nandito ako? Masama bang nandito ako, ang Killua? Dahil alam ni Killua na hindi maganda lahat ng mga binabalak mo. Laging ganon ang naiisip ni Killua sa'yo. Sa pagkakataong ito ay nagkakaharapan na nga dito sila Illumi. Nandito naman si Razor, Gon at Killua. Ano nga ba talaga ang balak nila Illumi? Si Hisoka naman ay nakatingin na nga lang at nagtataka kung bakit nga napasama si Illumi dito nga sa grupo ni Beyond Netero. Jing, sa pagkakataong ito ay hindi maganda ang kalagayan natin dahil pares nating naibuhos ang lahat ng makakaya natin sa laban. Masyado akong nalibang. Kaya naman wala tayong ibang gagawin ngayon kundi ang magpahinga at ipaubayan na lang sa aking kasamahan na si Razor. Tama ka, wala na tayong magagawa kundi ang magpahinga na lang. Pero batid ko na ngayon kung ano ba talaga ang gusto nila dito. Si Beyond Netero, marahil meron din siyang alam kung paano nagiging balanse ang lugar na ito at yun ang balak niya. Yun nga ang naging usapan ni Jing at ni Don Prix, at balik nga tayo dito kung saan kaharap na nga nila Gon. Eto nga sila Illumi, Chrollo at Pariston. Nandito na nga sila at kasama nga nila si Illumi. Hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang binabalak nila dito. Si Illumi, talagang napakatigas ng ulo niya. Hindi ko alam kung ano talaga ang pinangako nila kay Illumi para maisama dito. Nandito na sila. Pero bakit ngayon pa? Kung kailan pagod na pagod kami dahil sa pakikipaglaban kay Don Prix. Balik nga tayo dito kay Gon. At biglang ang pasigaw na sinabi ni Gon na wag na nga daw ituloy pa ang masamang plano neto nila Illumi. At sabay sigaw na nga dito ni Gon at nag-ipon ng aura. Ngunit ano nangyari? Bakit hindi ko mailabas ang kapangyarihan ko ngayon? Bigla nga natigil ang paglabas ng aura ni Gon. Hindi niya alam kung bakit ganon. Gon, pasensya na. Pero ang nagawa ko lang kanina ay tanggalin ang mga sakit sa buong iyong katawan. Yung pala ang nagawa ni Razor para magkamalay sila Gon. Ako na muna ang bahala dito. Patayin ang kana mong braso at ibabalik ko to sa normal. Bigla naman sumulpot dito si Chrollo sa tabi ni Illumi at pinagalinga ang kanang braso na nabali sa ginawang suntok ni Razor. Umanda kayo dahil pagkatapos na ito, tatapusin ko kayong lahat bukod kay Lolo, Papa at Killua. At pagkatapos nun ay makakamit ko na ang kapangyarihang inaasam ko. Nako, mukhang tihado ako dito. Dahil sila Jing ay pagod pa. At ganun din Enjoy naman watching. si Gon at Killua. At nag-umpisa na nga kumatake. Eto nga si Razor. Umanda kayo dahil hindi ko kayo pagbibigyan. Habang nalalapit nga ang atake ni Razor, ay patuloy naman ang pagpapagaling ni Chrollo sa nabaling kamay ni Illumi. At ayun na nga, agad naman nakailag eto nga sila Illumi. Ngunit nakasunod naman agad dito si Razor. At napakalakas na suntok nga ang ginawa ni Razor dito na naman kay Illumi. Wala na nga siyang nagawa kundi ang salagi na lang dahil nga sa bilis na pangyayari. Ngunit sa kabila ay nakahanda na palang umatake eto nga si Chrollo.
Sa pisikal na lakas, ay talagang malakas ang isang ito. Hindi namin kaya kung makikipag one-on-one kami. Batid nga rin ni Chrollo kung gaano nga kalakas, etong ang si Razor. Hindi lang sa pisikal, malakas ang isang ito. Napakabilis niya rin. Ngayon, si Chrollo naman ay nasa likuran na pala ni Razor. Ginamit nga ni Chrollo ang abilidad na nakuha niya sa Shadow Beast. Ngunit hindi nga ito umubra. Ano? Hindi umubra sa kanya ang ganong atake ni Chrollo? Paano nangyari yun? Wala na dapat nakakawala sa ganon. Sa mga ganong atake ay hindi ubra sa akin yun. Agad naman sumutok si Razor. Ngunit, agad naman nakapag-teleport. Eto ngang si Chrollo. Pero, tatamaan ko siya. Ang pagta-teleport ay isa nga rin sa abilidad ni Chrollo. Ngunit, dahil sa mabilis nga rin ito si Razor, ay natamaan nga nito si Chrollo. Talagang mabilis ka rin. Nagawa mo pa rin akong matamaan sa pagkakataong yun. Ngayon alam ko na, marami palang kayang gawin ang abilidad mo. Kaya naman, magiging mas maingat pa ako sa pakipaglaban sa inyo. Chrollo, ang isang yan ay hindi tayo mananalo kung pa isa-isa tayong susugod sa kanya. Dapat siguro ay sabay na tayong dalawa. Sabay na tayong atake. Ang sa ganun, magiging madali ang katapusan niya. Maaari pa nga, pero kailangan pa rin natin mag-ingat sa kanya. Ang galing! Ang galing ni Razor! Ngayon ko lang siyang nakitang makipaglaban. Nag-aalala ako kay Razor, pero nag-aalala rin ako kay Kuya Illumi. Mukhang magiging mas mahirap na ngayon dahil magsasabay na kayo. Kaya naman, mas magiging maingat pa ako ngayon. At eto na nga, nag-uumpisa na ngang maglabas ng aura ang dalawa, si Illumi at Chrollo. Desidido na nga talaga silang talunin eto ngang nag-iisang si Razor. Ito na ang pinakagusto ko. Ang gustong-gusto kong nahihirapan sa pakikipaglaban. Magpahinga na muna kayo, Jing, Gon at Killua, at sa mga iba pang kasama. Wala na kayong alalahanin pa. Sa kabilang banda naman ay makikita nga rin natin dito si Zeno at Silva. Sila nga din ay nagpapahinga din, gawa ng pakikipaglaban kay Don Prix. Wala na akong magagawa pa sa katigasan ng ulo ni Illumi. Ilang beses ko na siyang pinagsasabihan, ngunit baliwala pa din. Siguro ay parehong-pareho sila ng kanyang ina. Kung ano man ang kanilang gusto, ay gagawin nila. Yun lang ang masasabi ko. Sino ba ang mga baguhong ito? Parang gustong-gusto ko silang tapusin. Maghintay lang kayo hanggang makapagpahinga ako. Si Chrollo, gusto ko siyang labanan, pero hindi pa pwede dahil pagod na pagod pa ang buong katawan. Sayang naman. Kailangan namin makahanap ng pagkakataon para makaatake sa kanya. Ngayon, humanda ka sa amin dahil hindi ka namin pagbibigyan. At eto na nga ang ginawa nilang paraan. Ginagamitan nila ng bilis para makahanap ng pagkakataon para umatake. At ayan na nga, nakasuntok nga si Chrollo dito kay Razor at sinunda naman ni Illumi ng sipa. At hindi pa nga ito tapos. Nanggaling pa nga sa taas si Chrollo. Isang matinding kombinasyon nga ang ginawa nila para nga atakin etong si Razor. Nag-alala naman ng sobra dito nga si Gon. At napakalalim nga ang nagawang hukay at pagkabaon ni Razor dito nga sa atake ng dalawa. Ano naman kaya ang nangyari kay Razor? Ayos, epektibo ang ginawa nating pag-atake. Kita naman na nahihirapan siya kung sabay nga tayong umaatake. Sa isang tulad niya ay hindi siya basta-basta napapatumba sa mga ganong atake lang. Pero sigurado naman ako na naparuhan natin siya. Punta naman tayo dito kay Razor. Ano na nga ba ang nangyari sa kanya? Aba, mukhang malakas ang ataking yun. Maganda ang kombinasyon. Medyo mahirap talaga pag dalawa din ang kalaban. Tulad nilang Nenyuser ay malalakas din talaga sila. Kaya hindi sila birong kaharap. Kaya naman, kailangan kong gumamit nito para maging patas naman ang labanan namin. Ngayon, sapat na ang dalawa ang gamitin ko.
Sinisigurado ko magiging patas na ang laban natin. Kaya naman, umanda kayo. Dito naman tayo sa kabila. Kung nasaan nga nandoon si Jing at Don Prix. Ikaw pala ang hari ng Dark Continent na si Don Prix. Sa wakas ay nakita din kita ng harapan. Sa taglay mong aura, alam ko kaagad na masama ang balak mo. Kung ano pa man yan, ay sabihin mo na. Madali lang naman akong kausap. Gusto ko lang na ibigay mo sa akin ang lahat ng kapangyarihan na nagpapabalanse sa lugar na ito. At ano naman ang karapatan mo para ibigay ko sa iyo yun. At isa pa, masama ang balak mo, kaya hindi magandang ibigay ko sa iyo. Tumigil ka na, Beyond Netero. Kung ano man yung binabalak, ay wag mo nang ituloy pa. Kung hindi mo kayang ibigay, ako na mismo ang kukuha mula sa iyo. Gusto ni Beyond na makuha ang lahat ng kapangyarihan kung saan nagiging balanse. Sa ngayon ay yun lamang mga boss. Salamat sa panonood. At sana ay mahintay nyo pa ang susunod.